Tay, totoo po bang anak ako ng duwende? Nabuntis po ba talaga ng maligno si nanay? Ako ang tatay mo, anak. Kaya kahit ano pang sabihin ng iba, sa akin ka lang makikinig. Ako ang ama mo at wala nang iba. Oo, naiiba ka. Pero hindi ka anak ng isang maligno. Dahil anak kita. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento ng kababalaghan at pakikipagsapalaran ang ihahandog namin sa inyo. Kwento ito ng isang batang si Andoy. Sinasabi ng mga tao na siya ay anak ng isang duwende dahil sa kanyang itsura. Dahil doon ay may mga taong gustong saktan siya. At sa kanilang pagtakas mula sa pananakit ng mga tao ay napadpad sila ng kanyang ama sa kuta ng mga aswang. Ano-ano ang panibagong pagsubok na kanilang kakaharapin sa mundo ng mga kampon ng kadiliman? Magtagumpay kaya sila laban sa mapinsalang mga nilalang? Makabalik pa kaya sila sa kanilang normal na mga buhay? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang malakas na sigaw ni Lola Rosa matapos na makita niya ang itsura ng sanggol na isinilang ni Betty. Kasunod ng malakas na sigaw na yon ay ang malakas na iyak ng isang sanggol. Sabay naman sa paglabas ni Ignacio mula sa kusina ng bahay. Kumuha siya ng mainit na tubig na inuutos ng matandang nagpapaanak sa kanyang asawa. Bakit po kayo sumisigaw, Lola Rosa? Ano po nangyari sa anak ko? Yes ka po. Anak ng duwende ang batang ito. Ha? Ano pong pinagsasasabi niyo, Lola Rosa? Hindi ko po kayo maintindihan. Ipinatong ni Lola Rosa ang sanggol sa tiyan ni Betty. Nang mga oras na yon ay nakatulog na ang babaeng bagong panganak. Doon ay kitang-kita ni Ignacio ang kakaibang itsura ng anak nila ng kanyang asawa. Dapat mawala ang sanggol na ito. Hindi siya dapat mabuhay. Pagkatapos nun ay iniamba ng matandang babae na nagpapaanak ang palad niya. Tinangka niyang sakalin ng sanggol na bagong silang. Wag po! Wag, Lola Rosa! Wag niyong saktan ang anak ko! Pagkasabi nun ay mabilis na tumakbo si Ignacio sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Tinabig ang matandang babae na nagbabalak ng masama sa sanggol. Dahil naman sa pagkakatulak na yon ni Ignacio kay Lola Rosa, nabuwal ito sa lupa, bahagyang napaupo at nahirapang makatayo kagad. Dapat mamatay ang batang yan dahil magdudulot siya ng kamalasan sa ating baryo. Ang pinagsasasabi niyo? Sino kayo para husgahan ng ganyan ang anak ko? Maniwala ka sa akin, Ignacio. Magdudulot ang sanggol na yan ng dilubyo sa pamilya niyo at sa buong baryong ito. Kahit paano pang sabihin niyo, hindi ko hahayaan saktan niyo ang anak ko. Bulag ka ba, Ignacio? Pagmasdan mo mabuti ang itsura ng anak mo. Maliit na mga daliri sa kamay at paa at parang walang buto mga ito. Katulad ng itsura niya ay isang diwende. Maliit din siya sa isang normal na sanggol. Halos kasing laki lamang siya ng kuting na bagong silang. Kahit na ano pa po maging anyo ng anak ko, anak namin siya ni Betty. Hindi siya anak ng kahit na sinong maligno o ng diwendeng sinasabi niyo. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Pero wag mo ko sisisihin pag naghasit ng kamalasan ng sanggol na yan sa pamilya mo. Binalaan na kita. Hindi ka lang nakinig. Matapos nun ay tumalikod na si Lola Rosa at lumabas ng bahay ni na Ignacio.
naglakad sa makipot na daan sa gitna ng palayan sa madilim na gabi. Tanging tanglaw niya ay ang liwanag ng buwan. Maya-maya pa ay may kakaibang naramdaman ang matandang babae. Pakiramdam niya ay may sumusunod na kung sinong nilalang mula sa kanyang likuran. Nais niyang makalayo kagad, kaya nagmamadali siya sa paglalakad. Dahil doon, hindi niya napansin ang mga nakausling bato, dahilan para matalisod siya at bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo na sana siya, nakarinig siya ng mahinang sitsit sa paligid. Luminga siya sa mga palayan, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Kasunod ay inilinga niya ang paningin sa kanyang likuran, ngunit wala rin siyang nakita. Patuloy pa din ang pagsitsit sa kanya ng kung sinong nilalang. Tumatayo na ang kanyang balahibo sa braso. Sunod-sunod na din ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba at takot. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Magpakita ka! Walang naging tugon ang kakaibang nilalang. Sa halip ay patuloy lang ito sa pagsitsit sa kanya. Huwag mo akong tinatakot! Dahil hindi ako natatakot sa iyo! Magpakita ka sa akin! Lumantad ka! Pagkasabi nun ay may liwanag na lumabas mula sa isang kabuti na nasa kanyang harapan. Lumabas sa liwanag na yon ang isang maliit na nilalang. Sumiling yun sa ilalim ng kabuti. Ako si Pereko at isa kong duwende. Nanlaki ang mga mata ni Lola Rosa sa maliit na nilalang na nasa kanyang harapan. Gusto niyang tumakbo, ngunit masakit ang kanyang mga paa. Sanhi yun ng pagkakatapilok niya kani-kanina lamang. Napakaliit ng tinig nito, subalit nakakatakot at nanunuot sa kanyang pandinig. Hindi maaari! Duwende! Isa ka duwende! Tama. Ako ang ama ng sanggol na ipinanganak ni Betty. Bakit ka nagpakita sa akin? Anong kailangan mo? Nagagalit ka ba? Dahil sa pinagtagka akong sakta ng sanggol kanina? Oo, tama ka. Nagagalit ako sa iyo dahil walang sino man ang pwedeng manakit sa aking anak. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na uulitin. Nagmamakaawa ko sa inyo. Patawarin mo ako. Yan din ang sabihin mo sa mga tao dahil sa oras na may manakit sa aking anak. Ang kamalasang sinasabi mo ay darating sa baryong ito. Subalit kung magiging mabait ang mga tao sa aking anak, ibibigay ko ang maginhawang buhay sa mga tao sa baryong ito. Sabihin ko po, umasa po kayong ipaparating ko yan sa mga taga rito sa baryo. Walang sino man na mananakit sa anak mo. Pangangalagaan ko siya. Basta't tuparin mo lamang ang pangako mo. Ang kaginhawahan ng baryong ito. Marunong akong tumupad sa pangako. Basta't tandaan mo ang pinag-usapan natin ngayon. Mabuti akong kaibigan. Subalit, masama akong kaaway. Pagkatapos na banggitin ng duwending si Pereko ang huling pananalita niya, agad siyang naglaho. Kasabay din niyang naglaho ang kabuting kanina ay kanyang sinilungan. Doon din ay biglang nawalan ng malay si Lola Rosa. Samantala, habang nasa bahay kubo si Ignacio, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Inalala niya si Lola Rosa. Naglakad ito sa madilim na daan, kaya naisipan niyang sundan ang matandang babae. Kahit paano, ay malaki ang naitulong nito sa pagpapaanak sa asawa niya. At hindi kaya ng konsensya niya na pabayaan na lang itong mag-isang maglakad sa dilim. Kaya nagpasya siyang sundan ang matandang babae. Iniwan na muna niya ang sanggol sa gilid ng papag na higaan, sa tabi ng natutulog niyang asawa. Bago siya umalis, kinalangan ng unan ang dalawang gilid ng sanggol upang matiyak na ligtas ito kahit naiwan niyang sandali. Hindi pa man siya nakakalayo, buwat sa kanilang bahay, nakita niya na kagad ang katawan ni Lola Rosa. Nakahiga ito sa gitna ng pilapil sa may palayan.
Niyugyug niya ng bahagya ang katawan nito, ngunit hindi gumalaw ang matandang babae. Lola Rosa! Lola Rosa, gumising po kayo! Lola! Lola Rosa! Kahit na anong yugyug ang gawin ni Ignacio sa katawan ng matandang hilot, hindi pa rin ito gumagalaw. Kaya itinapat niya sa ibabang bahagi ng ilong ni Lola Rosa ang kanyang daliri. Nang makumpirma na humihinga pa ito, agad niyang binuhat ang matandang babae. Inuwi niya sa kanyang kubo. Inihiga sa upo ang kawayan. Katapat lamang ng higa ang papag ng kanyang asawa. Doon ay itinuloy niya ang pagyugyug sa walang malay na matanda. Lola Rosa! Lola Rosa, ano pong nangyari sa inyo? Lola Rosa! Bakit po kayo nawalan ng malay? Maya-maya pa ay umiyak ng malakas ang sanggol. Kasabay nun ay nagmulat ng mata ang asawa ni Ignacio na si Betty. Kaya bumaling muna ang lalaki sa kanyang mag-ina. Saka pansamantalang iniwanan si Lola Rosa upang asikasuhin ang kanyang mag-ina. Una niyang nilapitan ng sanggol na patuloy sa pag-iyak. Matapos niyang mabuhat ang bata, nanahimik na ito. Tignan mo, Betty. Ang cute ng anak natin. Kamukhang-kamukha mo siya. Tinignan lang ni Betty ang sanggol, ngunit walang namutawing anumang salita sa kanyang labi. Kaya nagpatuloy na lang si Ignacio sa pakikipag-usap dito. Naisip niya, marahil ay napagod ng gusto ang kanyang asawa, kaya labis ang pangihina nito. Kaya kahit pagsasalita ay hindi nito magawa. Inabot ni Betty ang kanyang kamay sa kanyang asawa. Kinuha naman yun ni Ignacio. Tapos dinala niya ang mga daliri ni Betty sa pisngi ng sanggol. Saglit pa lamang niyang nahahawakan ng bata. Kusang nalaglag ang mga palad niya sa pisngi nito. Tapos ay dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Ipinagtaka naman yun ni Ignacio, kaya sunod-sunod na yugyug ang ginawa niya sa kanyang asawa. Betty! Betty! Betty, gumising ka! Betty! Betty, gising! Patuloy siya sa pagyugyug sa katawan ng asawa. Subalit wala kahit na konting paggalaw mula sa katawan ni Betty. Doon na nakaramdam ng kakaiba si Ignacio. May nangyayari ng masama sa kanyang asawa. Betty! Betty, ano ba nangyari sa'yo? Betty, sumagot ka! Betty, nakikiusap ako sa'yo. Ito na ang anak natin, oh. Kay tagal natin siyang inintay tapos iiwan mo lang siya. Betty! Betty! Nang sandaling yon, unti-unti nang nagkamalay si Lola Rosa. Iminulat ang mga mata, saka dahan-dahang bumangon. Nagtaka pa siya ng bahagya kung bakit naroon siya sa bahay ni Ignacio. Gayong pagkakatanda niya ay umalis na siya dito. Naalala niya bigla ang pakikipag-usap niya sa duwende. Iniisip niya kung totoo bang nangyari yon o panaginip lamang ang lahat. Nasa ganun siyang pag-iisip nang dumako ang paningin niya kay Ignacio. Tangan pa din nito ang sanggol habang umiiyak sa harap ng kanyang asawa. Ignacio, bakit ka umiiyak? Lola Rosa, wala na po si Betty. Patay na po ang asawa ko, Lola Rosa. Diyos ko, totoo ba ito? Kahit ako hindi rin po makapaniwala. Pero totoo, Lola Rosa. Patay na po ang asawa ko. Kung ganon, ay nagkatotoo nga mga sinabi sa akin ni Betty. Kinuha ng duwende ang kaluluwa ng asawa mo. Ayan na naman kayo, Lola Rosa. Duwende na naman. Patay na nga po ang asawa ko. Yan pa din ang sinasabi nyo. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Kinuha ng duwende ang kaluluwa ni Betty upang maging asawa niya. Kalokohan po yung sinasabi nyo. Walang duwende. Hindi po sila totoo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Totoo sila, Ignacio. Katulad natin. Nabubuhay din sila sa mundong ito. Bahala kayo sa gusto nyong paniwalaan.
Basta ako naniniwala ako na hanggang dito na lamang talaga ang buhay ng asawa ko. Nangihinayang lang po ako. Dahil 7 taon naming hiniling na magkaanak. Tapos kung kailan dumating na ang aming anak, saka naman siya nawala. Sadyang nakakalungkot ang pagyayaring ito, Ignacio. Pero magpakatatag ka para sa sanggol na naiwan ng asawa mo. Kailangan ka niya ngayon. Kaya nga po tigilan niyo na po mga kakasabi ng kung ano-ano. Dahil nakakadagdag lang po yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Mabuti pa nga siguro. Saka na tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan. Dahil hindi mo pa din naman paniniwalaan ngayon. Kahit na ano pa ang paliwanag ko sa'yo. Inilibing na ni Ignacio ang kanyang asawa sa likod ng kanilang bahay. Gumawa siya ng malaking hukay doon. Gusto niyang sa loob ng kanyang bakuran ilibing ang kanyang nasirang asawa. Para nang sa ganun, kung nais niya itong madalaw, madali niyang mapupuntahan. Buong baryo ay nagtaka sa biglaang pagkamatay na yon ni Betty. Kasabay nun ay ang pagtataka din sa itsura ng anak nila ni Ignacio. Nagkaroon tuloy ng bulong-bulungan ang mga tao sa baryo. Ayon sa kanila, anak nga ng duwende ang bata dahil sa kakaibang anyo nito. Subalit para kay Ignacio, siya ang ama ng sanggol na yon at hindi ang kung sinong maligno. Ilang araw matapos ang libing ni Betty, binisita ni Ignacio ang asawa sa likod ng kanyang bahay. Kapansin-pansin ang kumpul ng kabuting tumubo sa ibabaw ng puntod. Nakalinya sila na parabang inayos ang pagkakalagay sa kanila. Natatakpan din ng mga kabuting yon ang buong puntod ni Betty. Parabang pinoprotektahan nila ang libingang yon. Betty, asawa ko, kumusta ka na? Heto ang anak nating si Andoy, oh. Sayang, at hindi mo man lang siya nakarga bago ka pumanaw. Bakit kasi ang bilis mong nawala eh? Madami pa sana tayong pangarap kasama ang ating anak. Pero hindi na natin magagawa yun. Iniwan mo na kami eh. Pero kahit ganun, pangako ko sa'yo, aalagaan at mamahalin ko ang anak natin. Poprotektahan ko siya sa mga taong mananakit sa kanya. Kahit nakakaiba ang anyo niya, palalakihin ko siya ng tulad sa isang normal na bata. Magpahinga ka lang dyan, ha? Ako na ang bahala sa anak natin. Balang araw, magkikita't magkakasama tayong muli. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap ni Ignacio sa puntod ng kanyang asawa, umalis itong may luwa sa mga mata, pero makikita rin ang ngiti sa labi. Sapagkat tanggap na niya ngayon na wala na talaga si Betty. Kailanman ay hindi na ito babalik sa kanilang mag-ama. Ang nararamdaman na yon ni Ignacio ay parabang nararamdaman din ng mga kabute dahil tumutulo ang tubig mula sa mga ito. Labis niya yung ipinagtaka dahil hindi naman umulan. Sa katunayan nga ay tirik na tirik ang sikat ng araw sa nakalipas na maghapon. Kaya pala isipan sa kanya ang pangyayaring yon. Bagamat nagtataka, hinayaan na lang yon ni Ignacio. Umalis siya sa harap ng puntod ni Betty at muling pumasok sa loob ng bahay. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Edad 10 na si Andoy. Nakikita na sa mga kilos nito na hindi siya tulad sa isang normal na bata. Una ay ang panlabas na itsura nito, lalo na ang pagiging bansot o pagiging maliit. O anak, aba, umiiyak ka na naman? Kasi po, tay, tinutokso po ako ng mga bata sa labasan eh. Hindi niyo daw po ako anak. Sabi po nila sa akin, anak daw po ako ng maligno. Aba, sinong bata yon, ha?
Kakausapin ko ang mga magulang niya para maturuan ng tamang asal. Si Popoy po, yung anak po ni Mang Igme. Palagi po niya ako tinutukso ng kung ano-ano. Anak daw po ako ng duwende at bansot daw po ako. Madami po silang tinatawag sa akin eh. Hayaan mo at kakausapin ko si Igme para hindi ka natuksoy ng anak niya. Sige na. Huwag ka nang umiyak ha. Saka huwag ka maniniwala sa kanila, anak. Naiiba ka sa kanila kasi espesyal ka. Hindi dahil sa pangit ka. Ganun po ba yun, Tay? Oo. At kapag may nanukso pa sa'yo na ibang bata, yun ang sabihin mo. Pero paano po ako magiging espesyal? Kung hindi ko po kayang gawin ang ginagawa ng ibang bata, kasi po ang daliri ko, hindi po kayang humawak ng bagay na nahahawakan nila. Anak, kaya nga ang sabi ko sa'yo ay espesyal ka. Biruin mo, kaya mong gawin ang lahat ng bagay kahit hindi nakakahawak ng kahit na ano mga daliri mo. Hindi ba? Bibihira ang taong braso ang ginagamit na panghawak sa kutsara at tinidor para kumain. Braso din ang panghawak mo sa baso pag umiinom ka. Kasi nga, malalaki ang gamit natin. Pero kahit na ganun, hindi ba nabubuhay ka naman tulad sa normal na bata? Tapos po, kaya lagi nila akong inaaway kasi maliit po ako kaysa sa kanila. Hanggang bewang lang po ako ng mga kalaro ko. Kasing edad ko lang po sila eh. Ano ka ba? Ayos lang yun, anak. Ang ibig sabihin nun, cute kang bata. Yun nga po ang dahilan eh. Kaya sinasabi nilang anak ako ng duwende kasi maliit ako eh. Kaya bansot po ang tawag nila sa akin. Huwag mo na lamang silang pansinin. Dahil alam mo naman ang totoo, di ba? Ako ang tatay mo at hindi ka anak ng duwende. Kasi naman tay eh. Parang totoo po ang sinasabi nila. Para po talaga akong duwende. Paano mo naman nasabi na mukha kang duwende? Hindi ka pa naman nakakakita nun. Si Lola Rosa po may sabi. Idinrawing niya po yung nakita daw po niyang duwende nung ipinanganak ako. Nakita ko. Kamukha ko po talaga yung drawing niya, tay. Kailan mo naman nakausap si Lola Rosa mo? Matagal nang hindi nagpupunta yun dito ah. Nung isang araw po, galing po siya kina Kapitan. Bakit? Ano daw ginawa niya doon? Namatay daw po mga alaga niyang mga manok. Tapos, may ilang nawawala pa daw po. Sino naman ang walang puso na gagawa nun kay Lola Rosa? Pambihira naman. Alam ng lahat ng tao sa baryong ito na mag-isa na lang siya. Aba, kaya imposible na may gumawa ng ganun sa kanya. Ewan ko po. Tay, yung tungkol sa sinabi ko po kanina, sabi ni Lola Rosa, kamukha ko daw po yung duwending nakita niya nung ipinanganak ako. Huwag kang magpapaniwala kay Lola Rosa, anak. Katang-isip lang niya yun. Panaginip lang niya lahat yun. Kaya akala niya, totoong nangyari sa kanya. Pero, parang totoong-totoo po ang pagkakasabi niya eh. Hay nako. Imposible yun, anak. Kaya tigilan mo na yan. Saka ako ang tatay mo. Sa akin ka dapat maniwala. Hayaan mo at kakausapin ko na lang din si Lola Rosa para hindi na siya magsabi ng kung ano-ano tungkol sa'yo. Nagugulo lamang ang isip mo eh. Wag na po, tay. Hindi din naman po ako naniniwala sa kanya eh. Buti naman kung ganun, anak. Siya nga pala, maghugas ka na ng kamay mo at kakain na tayo ng hapunan. Nakapagluto na ako ng paborito mong ulam, ginataang kabuti. Pero mag-aalas 6 pa lang po ah. Maaga pa po para maghapunan. Maigi na yun para maaga tayong makatulog. Gigising tayo na maaga bukas eh dahil isasama kita sa bayan. Magtitinda tayo ng mga inani kong kabuti kanina. Talaga po? Oo nga, isasama kita. Yay! Pupunta kami sa bayan bukas! Labis ang saya ni Andoy ng mga sandaling yon. Sa sobrang saya niya, nagtatatalon pa ito sa harap ng kanyang ama. Minsan lang kasi ang ganung pagkakataon na isinasama siya ng kanyang ama sa bayan. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, ay naghanda na ang mag-ama.
Iginayak ni Ignacio ang bayong na paglalagyan ng kanilang paninda. Samantalang si Andoy ay tahimik na naghihintay sa kanya. Nakaupo ito sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Nang mga oras na yon, nakabihis na ito ng damit na pangalis. Mga damit na pangsanggol lang ang tanging kasya kay Andoy. Matapos ang lahat ng paghahanda, lumakad na ang mag-ama. Subalit hindi pa sila nakakalayo mula sa kanilang bahay. Isang kumpul ng mga tao ang natanaw nila. Kabilang sa naroroon ay si Lola Rosa. May kung anong tinitignan sila sa gilid ng daan, malapit sa may palayan. Dahil kapwa nagtataka ang mag-ama, lumapit din sila sa mga tao. Laking gulat nila sa kanilang nakita. Pinagkakaguluhan ng mga tao ang isang bangkay ng bata. Yun ay si Popoy, na anak ni Mang Igme. Agad naman na nilapitan ni Ignacio si Lola Rosa. Ano po nangyari kay Popoy, Lola Rosa? Aba, sabi ng mga tao dito sa baryo, kahapon pa daw nawawala ang batang yan. Ang kanyang ama na si Igme ay kung saan-saan na raw nagtungo, pero hindi daw natagpuan ang kanyang anak. Paano napunta po dito sa gitnang palayan ng batang yan? Tapos patay na. Hindi ko lang alam kung ano ang totoong nangyari, Ignacio. Pero ang balita ko, tinangay daw ng malaking ibon. Nakapagtataka naman po yun. Gano'n ba kalaking ibon ang tumangay sa bata? Yun nga rin ang iniisip ko. Narinig ko lamang yun sa mga usap-usapan ng mga tao. At teka nga pala, naalala ko. Andoy, magkalaro kayo kahapon ng batang ito, hindi ba? Opo, Lola Rosa. Pero nung inaway niya po ako at tinukso niya po ako, umuwi na po ako sa bahay namin. Tapos, hindi ko na po alam ang sumunod na nangyari sa kanya. Inaway ka ba niya ka mo? Tama ba ang pagkakarinig ko? Opo, Lola Rosa. Tama po kayo. Hindi kaya may kinalaman ng diwende sa pagkamatay ni Popoy? Napaurong bigla ang mag-ama sa tinuran na yon ni Lola Rosa. Hanggang ngayon ay ipinipilit pa din ito na anak ng duwende si Andoy, at ito ang dahilan ng nangyari kay Popoy. Aba, Lola Rosa, maghinay-hinay po kayo sa pagsasalita nyo. Uulitin ko lang po sa inyo, anak ko po ang batang ito. Wala akong masamang ibig sabihin doon, Ignacio. Ang sakin lang naman, yan ang sinabi sa akin ng diwendeng si Pereco. Ayon sa kanya, kapag nasaktan ang anak niya, igaganti niya ito. Bakit ba kasi ayaw mo na lamang tanggapin ang katotohanan, Ignacio? Ang ano po, ang patuloy na ipilit ang sinasabi nyo? Ignacio, nakausap ko si Betty bago sa mga anak. Pakinggan mo ako para malaman mo buong katotohanan. Hindi na po, Lola Rosa. Kung puro kasinungalingan lamang ang sasabihin nyo. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo. Ibig kong pagmalasakitan kayo mag-ama. Pati na mga naninirahan sa baryong ito. Kaya nga palagi ko sinasabi sa kanila, huwag na huwag nilang sasaktan si Andoy. Tigilin na rin ang panunukso para hindi sila mapahamak. Yan ang kabilin-bilina ng duwendeng ama ni Andoy. Narinig ng lahat ng taong naroroon ang tinuran na yon ni Lola Rosa. Masamang tingin ang ipinukol ng mga tao sa mag-ama. Aba, kung ganun pala, ang batang ito pala ang dapat nating sisihin sa salot na nangyayari sa ating baryo. Siya ang dahilan sa pagkamatay ng anak ko. Para hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Walang kasalanan ng anak ko. Dapat lang napatayin natin ang batang yan dahil salot ang dala niya rito sa baryo natin. Nagkakamali kayo. Sandali, huminahon kayo. Hindi natin maaaring sakta ng batang yan dahil magagalit ang duwende. Sa inyong bibig na nga rin po nang galing na anak ng duwende ang si Andoy. Kaya hindi din natin maaaring hayaan na magkalat ng lagim ang batang yan sa baryo natin. Madali kayo mga kasama. Kumuha kayo ng bato. Paulan na natin ng bato ang batang yan hanggang sa mamatay para mawala ng salot dito sa atin. Sandali lang.
Sandali lang mga kasama, tigilan nyo yan! Huwag niyong babatuhin ang bata! Tumigil kayo! Ngunit bingi ang mga tao sa pakiusap ni Lola Rosa. Sa halip, isa-isang kumuha ng bato ang mga taong naroon at ipinukol ang hawak na mga bato sa batang nasa harapan nila. Subalit labis ang pagtataka ni Ignacio nang biglang lumiwanag ang kabuti na dala nila na nasa loob ng bayong. Parang may buhay ang mga ito na humarang sa harap ni Andoy. Dahil doon, hindi direktang tumama sa anak ni Ignacio ang batong ipinupukol ng mga tao. Tay, ano po gagawin natin? Natatakot po ako. Huwag ka matakot, anak. Poprotektahan kita kahit na anong mangyari. Inilabas ni Ignacio ang lahat ng mga kabuti na laman ng kanyang bayong. Sa dami ng mga yon, nagawa silang takpan. Doon, mas lalong nag-alab ang galit ng mga tao. Lalong-lalo na si Mang Igme. Hayop na yan! Totoo ngang anak ng diwende ang batang yon! Kaya ituloy natin ang pagbato! Huwag tayong papayag na makatakas sila! Tuloy lang mga kasama! Itigil nyo yan! Itigil nyo! Huwag nyo saktan ng bata! Mas malalang dilubyo darating sa baryong ito pag napatay nyo siya! Hindi mo na kami mapipigilan, Lola Rosa! Papatayin namin ang batang anak ng maligno! Samantala, ang mag-amang Andoy at Ignacio naman ay patuloy pa din sa pagtatago sa likod ng mga kabuting nagpoprotekta sa kanila. May mangilang-ngilang tumatama sa mag-ama, subalit hindi sapat para masaktan sila. Nang oras na yon, may kakaibang nararamdaman na si Andoy sa kanyang sarili. May lakas na gustong kumawala sa kanyang pagkatao. Anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit naging kulay asul ang mga mata mo? Hindi ko rin po alam, Tay. Ang gusto ko lang pong gawin ngayon ay utusan ng mga kabuti. Gusto ko pong iganti nila tayo dahil sinaktan po tayo ng mga tao. Wag mong gagawin yan, anak. Tumakas na lamang tayo. Ngunit huli na ang lahat. Nakalabas na ang itinatagong kakayahan ng batang si Andoy. Dahil pagkatapos ng isang malakas na sigaw, kasabay ng paggalaw din ng mga kabute sa ere. Isa-isang lumipad ang mga kabute patungo sa mga taong bumabato sa mag-ama. Pagkatapos ay parang may buhay na dumikit ang mga kabute sa mga mata ng taong nananakit sa kanila. Yun ang naging daan upang tumakas ang mag-ama. Ikinabigla ng lahat ang sunod na nangyari. Lalong lumiit ang batang si Andoy. Naging mas maliit siya kesa sa mga kabute. Dahil doon ay pinaakyat na lamang ni Ignacio ang kanyang anak sa kanyang palad. Saka maingat yung ikinuyom. Pagkatapos ay tumakbo siya papalayo sa mga taong nananakit sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, ay lalong nakumpirma ng mga tao sa baryo ang katotohanan. Anak nga ng duwende si Andoy. Kung paano nangyari yon, si Lola Rosa lang ang nakakaalam. Dahil binanggit yon ni Betty sa matandang nagpapaanak bago siya mamatay. Subalit sa tuwing sasabihin yun ng matandang babae kay Ignacio, ayaw nitong makinig. Kaya hanggang ngayon, hindi pa din matanggap ang katotohanan kahit maraming taon na ang lumipas. Samantala, dumiretso sa loob ng kanilang bahay ang mag-amang Ignacio at Andoy. Matapos na makapasok sila sa loob ng kanilang tahanan, ay bumalik na sa normal na anyo o dating laki ang katauhan ng bata. Tay, bakit po nangyari sa akin yung kanina? Bakit po lumiit po ako lalo? Nakakalungkot isipin, anak. Pero siguro nga, hindi talaga kita anak. Kung ganun po, talagang anak pala ako ng diwende. May halong lungkot ang mukha ng bata sa katotohanang nalaman. Naguguluhan siya sa kung ano ang nararamdaman niya. Masaya dahil may espesyal siyang kakayahan. Subalit kapalit nun ay ang malagay sa panganib ang buhay nilang mag-ama. Huwag kang malungkot, Andoy. Kahit na hindi kita totoong anak, walang magbabago. Ituturing pa din kitang anak ko. Ako pa din ang magiging tatay mo. Salamat po, Tay.
Akala ko po kasi, iiwan niyo na po ako. Aba, syempre hindi ko kayang gawin yun sa'yo, anak. Mahal na mahal kita eh. Tay, mahal na mahal ko din po kayo. Naluluwa pang yumakap si Andoy sa kanyang ama. Ginantihan din yun ni Ignacio ng yakap. Kasabay ang mahinang paghagod ng palad niya sa likod ng kanyang anak-anakan. O sige na. Igayak mo na ang maaari mong dalhin sa pag-alis natin mamayang gabi. Paano po tayo makakatakas sa mga tao? Lalo pa silang dumadami sa labas ng bahay natin. Gagamitin natin ang kakayahan mo mapasunod ang mga kabuti, anak. Sila ang magiging sandata natin. Paano po, tay? Ano pong gagawin ko? Paano mo ba nakontrol ang mga kabuti kanina? Inisip ko lang po kung ano ang gusto kong mangyari tapos, yun po, sumunod na po sila. Kung ganon, madali lang natin sila matatalo. Lalo na't wala naman silang espesyal na mga kapangyarihan na katulad mo. Pero, tay, madami po sila eh. Kahit na gaano pa sila karami, makakaya mo sila. Huwag ka lamang panghinaan ng loob, anak. Naiintindihan mo ba ako? Opo, tay. Lalabanan ko po silang lahat. Makakatakas po tayo dito. Samantala, sa labas ng bahay ng mag-amang Ignacio at Andoy, nagtipon-tipon ang mga tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Kaya lahat ng sakuna at mga hindi pangkaraniwang pangyayari ay isinisi na nila kay Andoy. Kahit na wala naman talaga siyang kinalaman doon. Lumabas na kayo dyan! Ignacio! Andoy! Huwag mong itago ang salot na batang yan! Hindi mo yan anak! Anak yan ng diwende! Dinig ng mga nasa loob ng bahay ang sigaw na yon ni Mang Igme mula sa labas. Dama sa boses nito ang galit at hinagpis. Patuloy nitong isinisisi kay Andoy ang pagkamatay ng kanyang anak. Nang mga oras na yon ay labis na ang pag-aalala ni Lola Rosa. Inaalala niya ang galit ng diwending si Pereco. Hindi dapat masaktan ng mga tao ang anak niya upang manatili ang pagtulong ng diwende sa mga tao sa baryo. Tigilan nyo na ito, Igme. Lalong magagalit ang diwende sa atin. Baka mas nakakatakot na salot pa ang ipadala niya sa baryong ito pag hindi nyo tilantanan ang anak niya. Hindi maaari, Lola Rosa. Kailangan managot siya sa pagkamatay ng anak ko. Sigurado ka bang may kinalaman si Andoy sa pagkamatay ng anak mo? Ayon sa nakakita sa bangkay ni Popoy, wakwak ang kanyang tiyan. Wala na ang puso at atay ng matagpuan natin. Kaya paanong magiging kagagawan yun ni Andoy? Isa pa, nabigla lamang ako sa sinabi ko kanina. Maniwala ka sa akin. Tigilan nyo na ito. Sa ipinakita niyang kakayahan niya kanina, nakakasiguro kong siya ang dahilan sa sinapit ng anak ko. Nagkakamali ka, Igme. Aswang ang pumatay sa anak mo. Ang ganong pagpatay, tanging aswang lang ang makakagawa. Tama na, Lola Rosa. Matagal nang walang aswang na gumagala sa baryong ito. Mula pa noong saraduan ng tarangkahan ng ilog sa hangganan ng ating baryo. Ulit paano, Igme? Kung muli na yun nabuksan, may mga tao pa bang nagagawi sa lugar na yon sa kasalukuyan? Wala na, hindi ba? Dahil walang nangangahas na magtungo doon. Binasbasa na medalyon ng tarangkahan na yon, kaya imposibleng mabuksan yun ng mga aswang. Posible yun, Igme, sapagkat patay na ang taong may hawak ng medalyon. Patay na ang aking asawa na nagsara ng tarangkahan na yon. Kaya ang bisa ng orasyon ay wala na din. Ano bang ibig niyong mangyari? Pabayaan ko na lamang ang mag-ama. Hindi siya ganon. Ang punto ko lang, mag-isip muna kayo bago magpadalos-dalos ng desisyon. Walang nakakatiyak sa totoong nangyari sa mga naganap na pagpatay ng nakaraang mga araw. Kaya mag-imbestiga muna kayo bago kayo manghusga. Saglit na natigilan si Mang Igme, pati na ang mga kasamahan nito. Napag-isip-isip nilang may punto nga si Lola Rosa sa mga sinabi nito. Paano nga
kung walang kinalaman ang batang si Andoy sa patayan, kung ang mga aswang talaga ang pumapatay sa kanilang baryo. Samantala, mataman naman na nakikinig ang mag-ama sa loob ng kanilang bahay kubo. Hindi man malinaw sa kanilang pandinig ang pinag-uusapan sa labas, subalit naramdaman nilang pumayapa na ang mga ito. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mahinang katok. Nag-aatubili si Ignacio na buksan ang pintuan dahil baka patibong lang ang lahat. Ignacio! Ignacio, si Rosa ito! Buksan mo ang pinto! Nang marinig ng mag-ama ang boses ni Lola Rosa, naging kampante sila. Alam nilang hindi sila ipapahamak ng matandang babae. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto, pero hindi pa din nila yon magawang buksan. Lola Rosa, umalis na po kayo. Baka madamay lamang po kayo sa kaguluhan dyan sa labas. Buksan mo na ito, Ignacio. Nakausap ko na sila. Hindi na sila maggugulo sa inyo, maniwala ka. Nagtataka man si Ignacio dahil sa bilis ng pangyayari. Pinili na lang niyang maniwala kay Lola Rosa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo. Maliit na siwang lang muna ng pinto ang ibinukas niya. Sapat lamang upang makita niya ang nangyayari sa labas. Doon din ay nakita ni Ignacio na unti-unti nang umaalis ang mga tao sa labas ng bahay nila. Kaya naman, nakahinga na siya ng maluwag. Bakit hindi pa po kayo umuwi sa bahay niyo, Lola Rosa? Sumabay na po kayo sa pag-uwi para hindi na po kayo mahirapan maglakad sa pilapil. Madilim po ang daan sa palayan. Baka kung mapano po kayo. Meron lang sana akong nais na ibigay sa iyo, Ignacio. Ano po ba yun? May kung anong dinukot si Lola Rosa sa bulsa ng kanyang suot na bestida. Saka iniabot sa palad ni Ignacio. Ito ang medalyon ng nasira kong asawa. Ibinibigay ko na ito sa iyo, Ignacio. Pero Lola Rosa, hindi ko po matatanggap to. Napakahalaga po ng bagay na ito para sa inyong asawa. Hay nako, Ignacio. Matagal na siyang patay. Saka wala din kaming anak na pamamanahan yan. Kaya naisip kong sa'yo ko na lang ito ibigay. Matanda na ako at nararamdaman kong hindi na rin tatagal ang buhay ko. Yan na nga lang yata ang dahilan kung bakit nabubuhay ako sa mundong ito. Dahil hindi ko pa ito'y naipapasa sa susunod na mga ngalaga sa kanya. Lola Rosa, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Hahaba pa po ang buhay niyo. Madami pa po kayo matutulungang mga buntis sa kanilang panganganak. Mahina na ako, Ignacio. Yan ang totoo. Pinipilit ko lamang ang sarili ko na maghanap buhay. Sapagkat wala naman akong pamilya na masasandalan. Pagod na ako mag-isa. Kaya ngayong naipasa ko na sa iyo ang medalyon. Kahit na mamatay na ako ngayon o bukas, payapa ako mamamahinga. Natupad ko na ang ipinangako ko sa aking asawa. Ipinangako ko sa kanyang ibibigay ko na lamang ang medalyon sa taong karapat-dapat na susunod na magmamay-ari sa kanya. Salamat po kung ganun, Lola Rosa. Dahil ako po ang napili niyo. Salamat din po sa pagtulong niyo po sa akin kanina. Nakahanda na po sana kaming tumakas ni Andoy Pero hindi na po natuloy dahil sa ginawa niyo pong pagpapaliwanag sa mga kababaryo natin. Iniligtas niyo po kami ng anak ko. Walang ano ba yun, Ignacio? Nabubulagan lamang kanina ang mga kababaryo natin. Kaya ganun ang ginawa nila. Akala nila ay masamang bata si Andoy dahil lang sa anak siya ng isang diwende. Yun po kasi ang madalas na naririnig ng mga tao Pag sinabing diwende, masama na po kaagad. May mabuti at masasamang diwende. Kaya mapalad si Betty dahil mabuting diwende ang nakabuntis sa kanya. Teka lang po, Lola Rosa. Paano naging mabuti yun? Kung binuntis niya po ang asawa ko. Lingid sa iyong kaalaman, bago manganak ang iyong asawa, pumunta siya sa aking bahay.
Ano pong ginawa niya sa bahay niyo? Ano pong pinag-usapan niyo? Ipinagtapat niya sa akin na meron daw siyang nakakausap na kaibigan niyang diwende. Totoo po ba yan, Lola Rosa? Kasi wala po siyang nababanggit sa akin tungkol po sa bagay na yan. Dahil sa kadahilanang natatakot siyang sabihin ng mga tao na isa siyang baliw. Paanong nabuntis po siya ng diwende na yun? Naalala mo ba nung minsang nag-away kayo na wala siya ng ilang araw? Opo, naalala ko po yun. Nag-away kami dahil sa napag-usapan namin ang tungkol sa hindi namin pagkakaroon ng anak. Inakala po niya na sinisisi ko po siya, kaya umabot ng 7 taon na wala po kaming anak. Ayon kay Betty, dinala siya ng diwende sa tirahan niya dahil sa kagustuhan niyang mabigyan ka ng anak. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa diwendeng si Pereco. At yun na nga, si Andoy ang naging bunga ng pangyayaring yon. Paano po mangyayari yun? Malaki po ang asawa ko kumpara sa diwende. Samantalang, di ba po, ang diwende halos ganito lamang kalaki. Yun ay dahil kaya ng kapangyarihan ng mga diwende na paliitin ang sino mang tao upang umangkop sa kanilang anyo. Kaya pala, nung bumalik siya ay tulala siya. Hindi ganang umiimik dahil may gumugulo sa kanya. Hindi ko man lang po namalayan yun ha. Tulad ng sabi ko sa'yo, ibinigay ng diwende ang anak na hinihiling ng asawa mo sa kanya. Pero ang kapalit nun ay ang buhay niya. Ganong kanya kamahal, Ignacio. Handa niyang ibigay ang sarili niyang buhay. Mapasaya ka lamang. Maibigay lang ang anak na pinakahahangad mo. Hindi pa din po ako makapaniwala sa mga naririnig ko ngayon. Totoo po ba ang lahat ng yan, Lola Rosa? Ignacio, totoo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ikaw lamang ang tumatanggi na pakinggan ako. Dahil po, akala ko ay meron po kayong masamang balak sa amin ng anak ko. Nagkakabali ka. Kaya ko sinasabi sa'yo at sa mga tao sa baryong ito ang totoo dahil gusto kong makatulong. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng mga taong mabait kay Andoy sagana ang buhay. Hindi na pepeste ang tanim sa bukirin. Pero kapag salot ang nangyayari, yung anak ko po kagad ang sinisisi nila. Tulad ng nangyari sa anak ni Mang Igme. Dahil lang nakaaway siya ng anak ko kahapon, si Andoy na kagad ang sinisisi nila. Kitang-kita na ba ng ebidensya na aswang ang pumatay kay Popoy? Hindi maaaring parusa yon ni Pereco sa kanya. Nagkataon lamang na siya ang nabiktima ng aswang. Hindi naman po natin sila masisisi kung ayaw po nilang maniwala eh. Matagal na pong tahimik ang baryong ito sa nakalipas na 10 taon. Walang aswang na gumagala sa ating baryo. Yan nga din ang hindi ko maintindihan. Pero ano pa man, mag-ingat na lang tayong lahat. Tama po kayo, Lola Rosa. Ignacio, humahaba na pala ang pag-uusap natin. O sige na, kailangan ko nang umuwi. Magpahinga na kayo. Lola Rosa, dito na lang po kayo matulog. Bukas na lang po kayo umuwi. Hindi maaari. May mga manok akong binabantayan sa gabi. Alam kong nabalitaan mo na ang nangyari sa aking mga alaga noong nakaraang araw. Kaya nga po, naikwento nga po sa akin ni Andoy. Eh kung hindi po kayo mapipigilan, ay hihatid ko na lamang po kayo. Ay dyan, hindi na ako tatanggi dyan. Sige, ihatid mo na lamang ako sa amin. Pagkatapos na makuha ni Ignacio ang lampara nila, pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang anak. Naabutan niya itong natutulog na, kaya hindi na niya ginising pa. Nagpasya siyang iwan muna sandali ang kanyang anak upang maihatid si Lola Rosa. Subalit lingid sa kaalaman niya, may nakaambang kapahamakan sa kanyang nag-iisang anak. Buong akala nila ay nakumbinsi ni Lola Rosa si Igme. Subalit hindi pala. Pagkaalis ng mga tao sa harap ng bahay ni Ignacio, bumalik siya doon upang magmanman. Humahanap ng tiyempo
kung kailan niya isasagawa ang kanyang plano. Nang mapansin niya na lumabas ng bahay si Lola Rosa at Ignacio, napangisi pa ito dahil pagkakataon na niya yon na gawin ang kanyang plano. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Dito natin masusubukan kung anak ka nga ba ng diwende. Kung totoo yun, maililigtas ka sa gagawin ko. Pero kung hindi, pasensyahan na lang. Samantala, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Ignacio habang naglalakad sila ni Lola Rosa. Bigla kasing uminit ang suot niyang medalyon. Hindi naman yun nakatakas sa mapanuring mga mata ng matandang babae. Bakit, Ignacio? May problema ba? Lola Rosa, pakiramdam ko po kasi may nais ipaiwatig sa akin ng medalyong bigay niyo eh. Uminit po bigla eh. Kung umuwi ka na kaya muna, baka may nangyaring masama kay Andoy. Pero paano po kayo, Lola Rosa? Madilim po ang daan. Baka kayo naman po mapahamak. Matanda na ako. Kaya ko na at sarili ko. Sige na, unahin mo na si Andoy. Matapos na maiabot ang lampara na daladala niya sa matanda, naglakad na pabalik ng bahay si Ignacio. Samantala, si Lola Rosa naman ay nagdadalawang isip kung tutuloy na ba siyang umuwi ng bahay o susunod siya kay Ignacio. Pero sa huli, na naig pa din ang pag-aalala niya sa mag-ama, nagpa siyang sundan na rin si Ignacio. Samantala, tapos nang malagyan ni Igme ng gas ang paligid ng bahay ng mag-amang Ignacio at Andoy, inilabas niya ang posporo na gagamitin niya upang sindihan yon. Habang hawak niya yon, ay pinagmamasdan niyang mabuti ang bahay ni Ignacio kung saan natutulog ang batang si Andoy. Masusunog kang bata ka. Mamamatay ka din katulad ng pagkawala ng anak ko. Yun ang tagpong naabutan ni Ignacio. Wag! Wag, Igme! Wag mong iahagis ang palito ng posporo na yan sa bahay namin! Nasa loob ang anak ko! Pakiusap! Wag, Igme! Yun nga ang gusto ko eh. Ang mamatay siya. Wala ka bang konsensya? Pati ang batang inosente, pagtatangkaan mo ang buhay! Inosente? Kampo ng maligno yung batang yan eh. Paano magiging inosente yan? Nang mga sandaling yon, ay nakasunod na si Lola Rosa sa kanila. Dahan-dahang lumakad patungo sa likod ng bahay. May pintuan sa likod nun na tumatagos sa kusina ng kubo. Ilang beses nang nakapasok sa bahay na yon si Lola Rosa, alam niya ang daanan para maitakas ang bata. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay, dumiretso siya sa kwarto ni Andoy. Nang mga oras na yon, himbing pa ding natutulog ang bata. Walang kamalay-malay sa panganib na nakaamba sa kanya. Dahan-dahang niyugyug ng matandang babae si Andoy. Maya-maya pa ay nagmulat ng mata ang batang natutulog. Nagtataka pa ito kung bakit nasa kanyang kwarto si Lola Rosa. Ano pong ginagawa niyo dito, Lola Rosa? Asan po ang tatay ko? Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo sa labas. Itatakas kita dito. Ha? Pero bakit po? Basta, sumunod ka na lang sa akin para makaligtas ka. Bumangon si Andoy sa higaan, sa kadahan-dahang lumakad. Madilim ang paligid. Tanging sinag lang ng buwan ang naging tanglaw nila. Tumatagos yun sa dingding na sawali ng buong bahay. Hindi niya napansin ang upuan sa kanyang daraanan. Natabid niya ang upuan, sanhi, para gumalaw ito ng bahagya sa kinilalagyan. Kaya nang dumaan si Lola Rosa, natalisod ang paa niya doon. Bumagsak sa sahig ang matandang tumutulong sa kanya. Lola Rosa! Lola Rosa, gumising po kayo! Lola, gising po! Paulit-ulit na niyugyug ni Andoy ang katawan ni Lola Rosa. Subalit hindi ito gumagalaw. Hanggang sa mapagawi ang isang palad niya sa ulo ng matanda na nakahandusay sa sahig. May nakapa siyang likido. Tinitigan niya yung mabuti. Hanggang sa matiyak niya na dumudugo ang ulo ni Lola Rosa.
Doon naisip ni Andoy ang kanyang ama. Inisip niya na nasa labas lamang ito ng bahay, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas upang humingi ng tulong. Subalit laking gulat niya nang saktong paglabas niya ng bahay nila, biglang sumiklab ang apoy. Nag-umpisa yon sa harap ng bahay nila, pero dahil sa gawa sa kahoy at sawali ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng kabahayan. Lola Rosa! Lola Rosa! Lola, gising po! Hindi alam ni Andoy ang gagawin kung paano tutulungan ang matandang babae. Hindi niya ito kayang buhatin, kaya nagpasya ang bata na lumabas at iligtas ang sarili. Kaya lamang, gusto sana niyang bumalik sa loob ng bahay upang tulungan si Lola Rosa. Subalit hindi na siya makapasok. Nilamon na ng tuluyan ng apoy ang buong kabahayan. Napaluhod na lamang siya habang pinapanood ang nasusunog nilang bahay. Habang nasa loob ang matandang babaeng tumulong sa kanya. Impit na mga iyak ang tanging nagawa niya ng mga sandaling yon. Samantala, sa labas ng bahay, naroroon pa din sina Igme at Ignacio. Hindi napigilan ni Ignacio ang masamang balak ni Igme. Nagtagumpay yun na sunugin ang bahay niya. Humahalakhak pa ito habang nakatingin sa nasusunog niyang tahanan. Hayop ka, Igme! Napakahayop mo! Wala kang kasing sama! Hindi nagawang iligtas ni Ignacio ang anak dahil sa biglang pagsiklab ng apoy. Dahil ang alam niya'y naroon pa rin sa loob si Andoy. Kasunod noon ang malakas na kamao ni Ignacio na dumapo sa muka ni Igme. Bagamat nasaktan ito, ay patuloy pa rin ito sa nakakauyam na paghalakhak. Iginanti ko lang ang anak ko. Ngayon, pareho na tayong walang anak. Pinagdilim na talaga ng kasamaan ng puso mong hayop ka. Kaya nagawa mong bagay na ito. Ngayon alam mo na rin kung paanong mawala ng anak. O baka naman, gusto mo na rin na sumama sa kanya. Pagkasabi nun, ay may inilabas na patalim si Igme. Subalit kahit na konting takot ay hindi mabanaag sa muka ni Ignacio. Labis na ang galit na nariyan sa puso mo. Kaya hindi ka na makakapag-isip ng tama. Mapatay mo man ako ngayon, wala din magbabago. Hindi pa din mabubuhay ang anak mo. Dahil sa sinabing yun ni Ignacio, lalong nag-alab ang galit ni Igme. Kaya agad na itinutok ang patalim sa tagiliran nito. Makailang ulit nitong tinangkang saksakin si Ignacio. Subalit mabilis na nakailag si Ignacio at nakatakbo. Hanggang sa makaramdam na siya ng pagkapagod sa kakahabol kay Ignacio. Kusa na lang siyang tumigil sa ginagawang pag-atake. Napaluhod na lang sa lupa. Saka malakas na palahaw ang pinakawalan. Pinanood lang ni Ignacio ng mga sandaling yun ang hinagpis na ipinapakita ni Igme. Maging siya man ay ganun ang nararamdaman ng oras na yon. Kasabay ng malakas na palahaw ni Mang Igme ay malakas na kulog at kidlat. Sinundan pa ng malakas na ulan. Para bang pati ang langit ay nakikidalamhati sa kanila. Dahil doon ay unti-unting napugnaw ang apoy sa bahay na nasusunog. Nang lubusan ng mawala ang apoy, tumambad sa dalawang lalaki ang isang sunog na bangkay. Agad na nilapitan yon ni Ignacio, saka niyakap. Anak ko! Anak! Narito na si tatay. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas. Malakas na palahaw ang pinakawalan ni Ignacio ng mga sandaling yon. Mula sa kinaroroonan ni Andoy, dinig niya ang malakas na iyak na yon ng kanyang ama. Tatay! Si tatay! Umiiyak si tatay! Mula sa punong kanyang pinagtataguan, sumilip siya sa nangyayari sa nasunog nilang bahay. Patuloy na umiiyak si Ignacio habang yakap ang sunog na bangkay. Inakala niya na ang kanyang anak ang namatay sa sunog. Kaya naisipan ni Andoy na lumabas na sa kanyang pinagtataguan.
Dahan-dahan siyang lumapit sa ama bago muling nagsalita. Tay! Tatay! Namilog naman ang mga mata ni Ignacio dahil sa pagkabigla. Hindi niya inakala na buhay pa pala ang kanyang anak. Totoo ba itong nakikita ko? Buhay ka, anak? Opo, Tay! Kung ganon, sino tong bangkay na to? Si Lola Rosa po. Iniligtas niya po ako. Magkahalo ang emosyon na nararamdaman ni Ignacio ng mga oras na yon. Masaya siya dahil nakaligtas ang kanyang anak. Subalit malungkot din dahil sa napahamak ang matandang naging mabuti sa kanya. Samantala, masama ang tinging ipinukol ni Igme sa batang si Andoy. Hindi niya din inakala na buhay pa ito. Buhay ka pa pala. Totoo ngang anak ka ng malignong diwende. Totoo, Igme. Anak siya ng asawa ko sa isang diwende. Kaya matakot ka ng hayop ka. Dahil hindi mo alam kung anong kayang gawin ng anak ko. Ha? Tinatakot mo ba ako, Ignacio? Hindi. Binabalaan lamang kita, Igme. Kaya umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa iyong hayop ka. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Igme. Marahil ay dala ng kanyang kaba at takot. Matapos na makaalis si Igme, naghukay ang mag-ama para sa paglilibingan ni Lola Rosa. Saktong tumila na rin ang malakas na ulan at basa ang lupa, kaya hindi na sila nahirapang maghukay. Nang sa tingin nila ay sapat na ang lalim ng nasabing hukay, magkatulong nilang pinagulong ang bangkay. Nung nasa bunganga na ito ng hukay, itinulak nila yon para mahulog na sa hukay. Saka tinabunan nila ng lupa. Tay, kasalanan ko po kung bakit po namatay si Lola Rosa. Wala kang kasalanan, anak. Si Igme ang pumatay sa kanya at hindi ikaw. Pero, kung di niya po ako iniligtas, maaaring buhay pa po sana siya ngayon. Kaya nga, anak, magpasalamat tayo sa kanya. Isinakripisyo niya ang buhay niya para lang mabuhay ka. Pero tay, paano na po tayo ngayon? Saan na po tayo titira? Hindi ko din alam, anak. Siguro'y magtatayo na lamang tayo muli ng bahay kubo dito sa lupa natin. Paano po kung bumalik po ulit si Mang Igme dito? Tapos gawin niya po ulit ang ginawa niya sa atin ngayon. Wala tayong ibang mapupuntahan, anak eh. Saka, minana ko pa ang lupang to sa mga magulang ko. Tapos iiwan ko lang. Napabuntong hininga na lamang ang mag-ama ng mga oras na yon. Hindi alam kung paanong ang simpleng buhay nila dati ay naging ganito na kakomplikado. Samantala, imbis na umuwi ng bahay si Igme, dumiretso ito sa bahay ni Kapitan. Doon ay isinalaysay niya ang mga kasinungalingan laban sa mag-amang Ignacio at Andoy. Paniwalang paniwala naman si Kapitan sa kwento ni Igme. Sinabi niya na pinatay ng mag-ama si Lola Rosa. Kaya ng gabing yon, inikot nila ang bawat bahay sa baryo upang tugisin ang mag-amang Ignacio at Andoy. Sa kabilang dako, dahil sa labis na pagod at antok, nakatulog sina Andoy at Ignacio sa ilalim ng malaking puno. Wala silang kamalay-malay na parating na ang mga tao sa baryo upang tugisin sila. Kita mo na, Kapitan. Wala na ang bahay nila. Sinunog nila habang nasa loob si Lola Rosa. Kaya dapat lang napatayin din natin sila upang maipaghiganti natin ang pagpatay nila sa matandang babae. Dahil sa ingay ng paligid, naalimpungatan si Ignacio. Dahil kakagising lang, kaya nanlalabo pa ang kanyang mga mata. Kinusot-kusot niya yon hanggang sa maliwanag niyang makita ang mga tao sa kanyang paligid. Nang matiyak na si Igme yun, niyugyug niya ng bagya si Andoy. Anak, gising. Gumising ka. Tay, bakit po? Ano pong nangyayari? Hindi ko alam kung bakit narito sila, Kapitan, at ang mga kababaryo natin.
Pero mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko sa pagdating nila. Tingin ko ay gumawa ng kasinungalingan si Igme, kaya naparito sila. Ano pong gagawin natin, Tay? Tatakas tayo. Saan po tayo pupunta? Bahala na. Basta kailangan natin makaalis dito. Dahan-dahang lumakad ang mag-ama patungo sa taliwas na direksyon ng mga tao na nasa harap ng bahay nilang nasunog. Subalit kahit na gaano sila kaingat, nahagip pa din sila ng paningin ni Igme. Kapitan! Ayun po sila! Nagtatangka po silang tumakas! Nang marinig ng mag-ama na nakita sila ng mga tao, ay binilisan nila ang kanilang paglalakad. Anak, halika. Bubuhatin na kita para mabilis tayong makatakbo at makalayo tayo dito. Sinunod ni Andoy ang sinabi ng ama. Saka tumakbo ng mabilis si Ignacio. Hindi nila alintana ang mga sangang humahampas sa kanila. Makatakas lamang sila. Hanggang makarating sila sa hangganan ng baryo. Isang mahabang ilog ang kailangan nilang tawirin. Doon ay may mga kabuti na nagpakita sa mag-ama upang protektahan sila. Unti-unting lumaki ang mga ulo ng ilang kabuti. Naging tila bangkayon at pinalutang nila yon sa tubig. Saka sumakay sila doon. Ang lahat ng mga taong nakasaksi ay namangha sa pangyayaring yon, lalo na sa kapangyarihan ng kabuti. Yun naman talaga ang plano nila, ang itulak ang mag-ama sa ilog na hangganan ng kanilang baryo. Akala siguro na mag-ama na yon ay nakaligtas na sila. Hindi man natin sila napatay ngayon. Sigurado kong magiging hapunan sila ng mga aswang sa sandaling mapadpad na sila sa kabila ng ilog na to. Walang kamalay-malay ang mag-ama na ang ilog na tinatahak pala nila ay ang ilog kung saan naroon ang bukana patungo sa pugad ng mga aswang. Kahit minsan ay hindi pa nakarating si Ignacio doon, sapagkat mahigpit ang pagbabawal ng kanyang mga magulang nung kabataan niya. Kung titignan ay payapang-payapa naman ang ilog, subalit sa kabila noon ay ang nakaambang panganib sa mag-ama. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, may mga matang nakasubaybay sa kanila. Mas lalo silang lumalapit sa pangpang, mas lumapad ang ngisi ng nagmamatsyag sa kanila. Nang sa tingin ng mag-ama ay nakalayo na sila sa mga tao, ay gumilid na sila sa pangpang sa kabilang ilog. Matapos silang makababa sa kabuting kanilang sinakyan, bumalik ang anyo ng kabuti sa dati. Pagkatapos ay kumuha ng baging si Ignacio, saka itinusok yon sa katawan ng kabuti. Isinabit niya ang baging na pinagtusukan ng kabuti sa leeg ng kanyang anak. Tay, ano po bang lugar to? Hindi ko din alam, anak eh. Ito ang unang beses na nakapunta ako dito. Nakakatakot naman po ang lugar na to, Tay. Parang wala pong nakatira. Tay, kung bumalik na lang po kaya tayo sa dati nating tirahan. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon, anak. Manganganib ang buhay natin doon pareho. Ipaliwanag nyo na lang po kay Kapitan at sa mga kababaryo natin ang totoong nangyari kay Lola Rosa. Sigurado po akong makikinig sila sa inyo. Hindi, anak. Puno na ng galit ang mga puso nila dahil sa mga kasinungalingan ni Igme. Kaya imposible na makinig sila sa akin. Patuloy sa paglakad sa masukal na daan ang mag-ama. Ang tanging tanglaw nila ay ang liwanag ng buwan, pati na ang liwanag na ibinibigay ng mahiwagang kabuti. Maya-maya pa ay isang malakas na tila alulong ng aso ang kanilang narinig. Dahil sa takot ay napahawak si Andoy sa kanyang ama. Nanginginig ang tuhod dahil sa labis na kaba. Tay, ano po yun? Nakakatakot naman. Huwag kang matakot, anak. Asong gala lamang yun. Paano po kung hindi lang po basta aso yun? Paano po kung aswang pala yun, Tay? Nakalimutan mo na ba? May panlaban tayo sa aswang, di ba? Heto, ang medalyong bigay sa atin ni Aling Rosa. Sabay itinuro ni Ignacio sa anak ang nakasabit na medalyon sa kanyang leeg. Saka nagpatuloy sila sa paglalakad. Maya-maya pa
ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa paligid ang mag-ama. Para bang may kung anong nilalang ang sumusunod sa kanila. Kasunod nun ay ang paggalaw ng mga dahon sa paligid kahit wala namang hangin. Tay, ano pong nangyayari? Anak, mukhang nasa lugar nga tayo ng mga aswang. Nakaligtas nga tayo sa mga masasamang tao. Pero napadpad naman tayo sa kuta ng mga aswang. Ihanda mo ang sarili mo. Baka mapalaban tayo. Naging sunod-sunod ang paggalaw ng mga dahon sa paligid na nasa iba't ibang direksyon. Kaya sa palagay ni Ignacio ay marami ang kanilang makakalaban. Huminto sila sa paglalakad. Pinakiramdaman ang buong paligid. Hanggang sa hindi inaasahan, isang asong lobo ang lumabas mula sa kanilang harapan. Tumalon yun ng mataas, papunta sa gawin nila. Tay, ilag po! Naitulak ni Andoy ang ama sa kanyang kanan, samantalang siya ay umilag naman sa gawing kaliwa. Nagkahiwalay silang dalawa ng direksyong tinakbuhan. Nagtago si Andoy sa malalagong damo, habang si Ignacio naman ay nagkubli sa isang malaking puno. Tinakpan ni Andoy ng kanyang mga palad ang kanyang bibig upang hindi marinig ng lobo maging ang kanyang paghinga. Tinungo ng lobo ang kinaroroonan ng bata. Isang dipa na lang ang layo na dito. Abot-abot na ang kanyang panalangin sa kanyang isipan na sana ay hindi siya saktan ng nagngangalit na asong lobo. Samantala, si Ignacio naman ay hindi inaalis ang tingin sa hayop. Naghihintay siya ng pagkakataon kung kailan siya aatake. Humakbang muli ng isa ang asong lobo papalapit sa kanyang anak. Iyon ang hudyat upang umatake na siya. Lumambitin siya sa baging na nakakabit sa puno, saka malakas na sipa sa hayop. Umatungal ito ng malakas matapos matamaan ni Ignacio. Pagkatapos ay bumitaw na siya sa baging, saka kinuha ang anak na nakatago pa din sa malagong damo. Okay ka lang ba, anak? Opo, Tay. Ayos lang po ako. Halika, tumayo ka. Tapos dito ka lang sa likod ko. Ako nang bahala sa asong lobo na to. Tutulungan po kita, Tay. Ang maiwagang kabuti po ang gagamitin ko para mapuksa ang lobo na yan. Wag! Mapanganib, anak. Hindi yan basta asong lobo lang. Dahil isang aswang ang kalaban natin. Kung ganun, mas dapat po tayo magtulungan, Tay. Ilang sandali pa, nagbago ng anyo ang hayop. Naging hugis tao ang katawan nito. Subalit ang kaibahan ay naging napakaitim. Tanging mga mata lamang niya ang makikitang maputi. Naglalabas ng malagkit na laway na kulay dugo ang bibig nito. Nakakakilabot ang ungol na ginagawa. Anak, hubarin mo ang baging na pinagsasabitan ng maiwagang kabuti. Tapos ay ipatong mo to sa aking medalyon. Pagkatapos ay utusan mo ang kabuti sa kung anong nais niyang gawin sa aswang na to. Matalim na tinitigan ni Andoy ang mahiwagang kabuti habang nakapatong ito sa medalyon ng kanyang ama. Maya-maya pa, kapwa naglabas ng liwanag ang dalawang mahiwagang bagay. Pagkatapos ay kusang lumutang sa ere ang kabuti. Kasunod noon ay ang medalyon. Sa pinakahuli, itinulak ng medalyon ang kabuti direkta sa katawan ng aswang. Kumalat ang liwanag sa buong katawan niya. Kasunod ang malakas na sigaw nito na katulad sa umaatungal na hayop. Nang mawala ang liwanag, bumagsak sa lupa ang aswang at nakahandusay. Wala itong malay at nasa anyong tao. Saka bumalik na ang medalyon sa palad ni Mang Ignacio at ang mahiwagang kabuti sa palad naman ni Andoy. Sabay nilang nilapitan ang lalaking aswang upang alamin kung buhay pa ito. Nang makumpirma nilang buhay pa ito, binuhat ni Ignacio ang lalaki, saka itinali sa malaking puno. Ang ginamit niyang panali ay ang nilambitinan niyang baging kanina. Upang matiyak na hindi yun basta makakatakas, bumigkas siya ng orasyon. Hindi man niya alam ang tamang paggamit sa medalyon. Parang may sariling buhay ang bibig niya. Kusang lumalabas doon ang mga kataga. Nagpatibay yun sa pagkakatali nila sa aswang.
Ang galing ng ginawa mo, anak. Napatulog natin ang nag-aamok na aswang na to. Hindi lang po ako. 2 po tayo, Tay. Ano pong gagawin natin sa kanya? Hindi po ba natin siya papatayin? Hindi, anak. Iiwan natin siyang buhay. Dahil natitiyak kong ililigtas siya ng mga kasama niyang aswang sa kabundukang ito. Pero paano po kung mambiktima pa siya ng ibang tao sa baryo natin? Hindi niya gagawin yon. Dahil siya mismo magsasabi sa mga kasama niya ng tungkol sa kapangyarihan natin na kaya silang talunin. Iiwan na lang po ba natin siya nakatali dito? Oo, halika na. Umalis na tayo sa lugar na to. Kailangan na natin makahanap ng ligtas na lugar na matutuluyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa dulong bahagi ng ilog. Yun na ang lugar kung saan nagdurugtong ang ilog at dagat. Tay, pagod na po ako. Pwede po bang magpahinga muna tayo saglit? Oo, anak. Halika. Maupo na muna tayo sa malapad na batong ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng mag-ama na ang malapad na batong inuupuan nila ay batong pangharang sa nakatagong kuweba. Kaya nang maupo sila doon, dumausdos sila pababa. Diretsyong bumagsak sa loob ng hukay patungo sa nasabing kuweba. Hindi yun ganun kataas, kaya hindi naging masakit ang pagbagsak nila. Matapos na makatayo ng dalawa, iginala nila ang kanilang paningin sa lugar na kinahulugan nila. Tay, ano pong lugar to? Parang isang kuweba, anak. Hindi ko akalain na may ganitong lugar sa baryo natin. Palibasa, pinagbabawalan kami dati ng mga matatanda na pumunta sa lugar na to dahil sa takot sa mga aswang. Nang mga sandaling yon ay malapit nang sumikat ang araw, kaya ang liwanag ng araw ay unti-unting pumapasok sa butas kung saan sila nahulog kanina. Namangha ang dalawa sa tumambad na mga kagamitan sa loob ng kuweba. Tay, parang meron na pong tumira dati dito. Tignan niyo po oh, may mga gamit pa pong naiwan. Tama ka, anak. Parang ganun na nga. Ibig sabihin, maaari din tayong tumira sa kuwebang to upang hindi tayo salakayin ng mga aswang. Tama, Tay. Ligtas po tayo dito sa mga aswang. Nagpatuloy ang mag-ama sa pagtingin sa mga kagamitang naroon. Hanggang mapadako si Andoy sa isang maliit na baul sa gilid ng kuweba. Tay, tignan niyo po. May baul po dito. Agad na lumapit si Ignacio sa kinaroroonan ng kanyang anak. Saka tinignan ng baul na tinutukoy nito at tinangkang buksan ito. Mukhang lumang-luma na ito, anak ah. Ang hirap buksan. Napuno na ng kalawang ang bukasan ito. Kaya niyo po yan, Tay. Baka po, kayamanan pa lang laman yan. Eh di mayaman na po tayo ngayon. Kung ano-ano ang iniisip mo eh. Ubod lakas ang ginawang paghila ni Ignacio sa bunganga ng baul. Hanggang maya-maya pa ay nabuksan niya yon. Tumambad sa kanila ang lumang mga damit ng dating may-ari na tumira sa kuweba. Akala ko pa naman po tayo, yayaman na tayo. Mga lumang damit lang po pala ang laman yan. Magagamit natin ang mga damit na to, anak. Konting laba lang nito ay pwede na nating isuot. Tamang-tama to. Dahil nang tumakas tayo sa baryo, wala tayong nadala na kahit na ano. Inilabas ni Ignacio ang lahat ng laman ng baul upang makita nila kung alin doon ang pwede pa nilang mapakinabangan. Hanggang makita niya sa pinakailalim nito ang isang maliit na libro. Anong klaseng libro to? Parang Latin ng mga katagang nakasulat sa loob ng libro na to ah. Patingin nga po, Tay. Iniabot ni Ignacio ang libro sa kanyang anak. Si Andoy naman ay isa-isang binuklat ang bawat pahina. Hanggang sa isang larawan ang makita niya. Nakasingit ang larawan na yon sa isa sa mga pahina ng libro. Tay, tignan niyo po oh. May larawan po ng may-ari ng libro. Iniabot ni Andoy sa kanyang ama ang nasabing larawan. Tinitigang mabuti ni Ignacio ang nasa larawan hanggang makilala niya kung sino ang mga yon. Yun ay larawan ni na Lola Rosa at ng kanyang asawa nung nasa katulad niya pa
ang edad ng mga ito. Teka, sina Lola Rosa to at ang kanyang asawa. Ano? Sigurado po ba kayo, Tay? Oo anak, hindi ako maaaring magkamali. Nasa 15 taong gulang na ako nang mamatay ang asawa ni Lola Rosa. Kaya natatandaan ko ang itsura niya. Kung ganun po, sa kanya po ang libro na to? Oo anak, mga orasyon at ritual ang mga nakasulat sa librong to. Ang galing po, Tay. Parang sinadya po na mapunta po tayo sa lugar na to. Tama ka anak. Kaya ngayon, gagamitin ko ang medalyon na to para puksain ang lahat ng mga aswang sa lugar na to. Tutulungan ko po kayo, Tay. Gamit po ang aking mahiwagang kabuti. Uubusin po natin ang mga gumagalang aswang sa lugar na to. Samantala, lingid sa kaalaman ng mag-amang Andoy at Ignacio, anak pala ng pinuno ng mga aswang ang kanilang nakalaban. Ang kanyang ama na si Canor ay sinuyod na ang buong kagubatan, makita lang ang anak nito. Kaya nang matagpuan niya ang nakataling anak sa puno, ay nag-alab ang galit niya sa mga tao. Pinilit niyang pakawalan ng anak mula sa pagkakatali. Subalit nahirapan siya. Matindi ang kapangyarihan ng medalyon na ginamit dito. Kaya ng mga oras na yon, labis na ang panghihina ng kanyang anak. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Magsalita ka! Hindi na nakayanan ng anak ng pinuno ng mga aswang ang sakit ng pagkakatali sa kanya, hanggang sa tuluyan na itong nanghina at namatay. Gumising ka, anak! Gising! Gumising ka! Kahit na ano pang yugyug ni Canor sa anak, ay hindi na yun gumalaw. Matalim ang tingin pinakawalan niya sa kawalan. Papaslangin ko ang mga taong gumawa nito sa'yo. Matitikman nila ang galit ko. Humanda silang lahat. Ngayon pa, nabukas ng muli ang tarangkahan patungo sa baryo nila. Lilipunin ko silang lahat, kasama ng aking mga kalahi. Pagkatapos niyang banggitin yun, ay umatungal siya na parang aso. Nadinig yun ng mag-ama mula sa kuwebang kanilang tinutuluyan. Mukhang nakatakas na po ang aswang na itinali po natin sa puno, Tay. Tama ka anak, kaya dapat lalo tayo mag-ingat. Halika, tulungan mo kong ayusin ang butas palabas ng kuweba. Gumawa din tayo ng mga bitag upang madali natin silang mahuli. Kumuha sila ng mga kahoy na magagamit nila upang maging panara sa bukana ng kuweba. Saka pinatong nila yon sa ibabaw ng mga bato upang kung sakaling may mapadaan sa lugar, aakalain nilang kumpul lamang yon ng maliliit na bato. Hindi aakalain na may hukay patungo sa kuweba sa ilalim nun. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos ang buhay ng mag-ama sa kuweba. Pinag-aralan ni Ignacio ang mga orasyon at dasal sa libro. Hindi din sila nahirapan sa mga pagkain dahil may mga gamit sa pangisda na naiwan ng asawa ni Lola Rosa. Yun ang ginamit nila upang makapangisda kapag araw sa malapit na ilog. Kung gabi ay isinasara lang nila ang pintuan ng lagusan ng kuweba. Samantala, patuloy naman ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo. Katulad ng nagdaang gabi, ang 2 alagang baboy ni Igme ay nadatnan niyang patay na sa kulungan. Halos masiraan siya ng ulo ng mga oras na yon. Malapit na kasing manganak ang mga baboy na yon. Sino naman kayang walang pusong gumawa nito sa mga baboy ko? Paano namatay sila ng isang gabi lang? Hindi kaya kagagawan ito ng mag-amang yon? Gumaganti sila sa akin dahil napalaya sila sa lugar na to. Akala ba nila ay natatakot ako sa kanila? Pwes, nagkakamali sila. Pupunta ako sa bahay ni Kapitan para i-report ang nangyari nito. Tapos sasabihin ko na silang mag-ama may pakana nito para tutugisin silang muli ng mga tao sa baryo. Ginawa nga ni Igme ang kanyang plano. Nagtungo siya sa bahay ni Kapitan. Subalit pagdating doon, laking gulat niya. Nandun din sa lugar na yon ang ibang mga kalalakihan.
Inire-report din nila kay Kapitan ang pagpatay sa mga alaga nilang hayop. Nagiging malawakan ang pagpatay ng mga alagang hayop sa baryo natin. Nung mga nakaraang araw ay paisa-isa lamang. Subalit ngayon ay halos lahat kayo ay nagrereklamo na sa akin. Kung tama ang aking hinala, Kapitan, ang mag-amang Andoy at Ignacio lamang ang maaaring gumawa nun. Imposible naman ang sinasabi mo, Igme. Wala na sila sa baryong ito. Kaya paano pa nila magagawa sinasabi mo? May hinala akong aswang ang gumagawa nito sa atin. Sapagkat patay na ang may hawak ng medalyon. Kaya malaya na ulit ang mga aswang na makapasok sa baryo natin. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit pinatay ni Ignacio si Lola Rosa upang makuha niyang medalyon na dating iniingatan ng kanyang asawa. Sa bagay, may punto ka sa sinabi mo, Igme. Kung ganon, kailangan nating hanapin si Ignacio upang bawiin sa kanya ang medalyon. Dahil yun lamang ang tanging paraan para matalo natin ang mga aswang na nag-aasik ng lagim sa ating baryo. Tama ka dun, Igme. Kaya mamayang gabi, lalakad tayo patungo sa ilog kung saan pumunta mag-ama. Susuyurin natin ang ilog na yon hanggang sa makita natin sila. Bahagyang napangiti si Igme ng mga oras na yon. Nagtagumpay na naman siyang bilugin ang ulo ng mga tao sa baryo. Kung dati ay paghihiganti lamang ang nais niya, ngayon ay pati kapangyarihan ay gusto na rin niyang makuha, lalong-lalo na ang medalyon. Sa gayon, lalo niyang mapapaikot ang mga tao sa baryong yon. Samantala, habang nagpupulong ang mga kalalakihan, si Canor ay nakatago sa isang malaking puno. Matyagang nakikinig sa mga hakbang na gagawin ng mga tao sa baryo. Magandang balita ito. Lahat ng mga kalalakihan ay aalis sa baryo para tugisin ang 2 tao lamang. Ito na ang pagkakataon ng mga kalahi ko para ubusin ang mga kababaihan at bata sa baryong ito. Habang wala sila, doon naman kami sasalakay. Kinagabihan, habang natutulog si Ignacio, nagising siya sa malakas na sigaw ng anak. Agad niya yung ibinangon sa higaan, sa kahinawakan ang magkabila ang balikat upang pakalmahin. Takot na takot ang itsura ni Andoy ng mga sandaling yon. Ano nangyayari sa'yo, anak? Ano ba na panaginipan mo? Tay, may panganib po na parating. Anong klaseng panganib ang sinasabi mo, anak? Hindi ko po maintindihan eh. Pero sa panaginip ko po, marami po akong dugon nakita. Anak, panaginip lang yon. Sige na, matulog ka na lang ulit. Pero tay, parang totoo po yun, maniwala po kayo sa akin. Mabuti pa, lumabas na muna tayo saglit dito sa kuweba para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Doon muna tayo sa ginawa kong pahingahan sa itaas ng puno. Sige po tay, baka nga po yun ang kailangan ko, ang sariwang hangin. Katatapos pa lamang umakyat ng mag-ama sa puno nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos sa paligid. Tay, parang may aswang po sa baba ng puno. Gumagalaw po ang mga dahon at damo doon. Kaya huwag kang maingay, anak. Baka makita nila tayo dito sa taas. Halos hindi na humihinga ang mag-ama sa kaba. Inaabangan nila kung aswang nga ba ang lalabas mula sa kasukalan. Subalit nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga taong dumating. Si Kapitan, kasama si Igme at ang mga kalalakihan sa baryo. Maya-maya pa ay nagbilin na si Igme sa mga kasama niya. Talasan niyo ang paningin niyo. Nakakasiguro ko nandito lang sila sa lugar na to. Dahil walang ibang daan para makaalis sila sa baryo natin, kundi tawirin ng dagat karugtong ng ilog na to. Pero Igme, baka naman manganib ang buhay natin dito. Pagtawid sa kabilang ilog na to nariyan ng tarangkahan ang lagusan ng mga aswang patungo sa ating baryo. Pag nakuha na natin ang medalyon, Kapitan, hindi na tayo mag-aalala sa mga aswang. Maya-maya pa ay malakas na sigawan ng mga kababaihan mula sa baryo ang kanilang narinig.
sa kanilang pakiwari ay may kaguluhang nagaganap doon. Kailangan na nating umuwi, mga kasama. Pero Kapitan, hindi tayo pwedeng umalis na hindi pa natin nahahanap si Ignacio. Maiwan ka dito kung gusto mo. Kami babalik na. Hindi ba naririnig ang sigawan ng mga kababaihan sa ating baryo? Mukhang may sumasalakay na aswang sa kanila. Bahala kayo. Umalis kayo kung gusto nyo. Pero ako mananatili ako rito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang medalyon. Paano ka naman nakatitiyak na nasa kanya ang medalyon? Dahil namatay si Lola Rosa sa bahay niya. Tuwing umaalis ang matandang yon, dala-dala niya ang medalyon kahit hindi niya alam gamitin. Kaya nakakatiyak akong kinuha yun ng mag-ama matapos nilang patayin ang matandang babae. Dapat kong makuha yun kay Ignacio. Sa akin yun dapat mapunta. Ako ang dapat makinabang. Ngayon ko lang nauunawaan ng lahat. Interesado ka sa medalyon. Kaya para lang sa kapangyarihan ang ginagawa mo. Hindi para sa ikaliligtas ng nakararami. Nagsisisi kami na sumama sa iyo rito. Pagkatapos nun, ay bumaling na si Kapitan sa mga kasama nila. Saka itinaas ang kamay bago muling nagsalita. Tara na mga kasama, umuwi na tayo. Kailangan tayo ng ating mga pamilya. Nagngingit-ngit sa galit na tinanaw na lang ni Igme si Kapitan kasama ng mga kababaryo niya. Pagkatapos ay nagpalakad-lakad sandali sa paligid upang ipagpatuloy ang paghahanap hanggang sa hindi niya namalayan na naapakan niya ang isang patibong na ginawa ng mag-ama. Hindi para sa tao ang patibong na yon, ngunit para sana sa aswang. Subalit dahil sa maitim niyang balak, tadhana ang naglagay sa kanya sa kalagayan na yon at nasilo ito sa bitag. Mula sa lumang lambat ng pangisda na dati gamit ng asawa ni Lola Rosa, yun ang ginawa nilang patibong sa lupa. Sa sandaling maapakan ang panghilang ibinaon nila sa lupa, masisilo ng lambat ang makakaapak dito. Yun nga ang nangyari kay Igme. Nagsisisigaw ito sa loob ng lambat habang nakabitin sa pagitan ng 2 punong kahoy. Pakawalan niyo ako rito! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako dito! Yun ang hudyat para lumabas silang mag-ama sa kanilang pinagtataguan. Nakatingin sa nagpipipiglas na si Igme. Kumusta ka, Igme? Hayop ka, Ignacio! Papatayin kita pag nakatakas ako dito! Yun ay kung makakatakas ka pa. Hayop kan talaga! Kayo ng anak-anakan mo na kampo ng maligno! Pakawalan mo ako dito! Papatayin ko kayo! Pasensya ka na, Igme. Hindi ka pa namin mapapakawalan sa ngayon. May mission pa kami ng anak ko. Kaya diyan ka na muna. Magbantay kang maigi sa paligid mo, Igme. Dahil maraming aswang sa lugar na to. Baka gawing kanilang hapunan. Pagkatapos nun, ay umalis na ang mag-amang Andoy at Ignacio. Nagkasundo silang tulungan ng mga tao sa baryo. Gagamitin nila ang kanilang mga kapangyarihan sa kabutihan at pagliligtas sa buong baryo. Samantala, si Igme ay naiwang takot na takot at nagsisisigaw habang nasa silo. Huwag niyo akong iwan dito, mga damotres kayo! Bumalik kayong dalawa! Hoy, Ignacio! Bumalik ka dito! Kahit na anong gawing pagsigaw ni Igme, hindi na lumingon ang mag-ama. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa hangganan ng ilog. Muling pinalaki ni Andoy ang kabuti para magamit nilang bangka upang makatawid sa ilog. Matapos yun, ay naglakad na sila patungo sa baryo kung saan naririnig nila ang mga sigawan at paghingi ng saklolo. Naabutan nila ang mga aswang habang kinakain ang mga alagang hayop ng mga naninirahan sa baryo. Samantalang ang mga tao ay takot na nakatingin lang sa kanila, naghihintay ng susunod na gagawin ng mga halimaw. Sige lang, mga kalahi ko! Ubusin niyo lahat ng mga pagkain naririto! Magpakabusog kayong lahat pagkatapos niyong kainin ng mga hayop na alaga nila. Isunod niyo ang mga tao sa baryo. Wala tayong ititira sa kanila. Gagawin natin sa kanila ang ginawa din ng mga tao sa ating mga magulang. Lilipunin din natin sila!
Nang mga oras na yon, ay nakatayo ang mag-ama sa likuran ng mga nanginginaing aswang. Sarap na sarap sila sa pagkain, kaya hindi nila namalayan ang pagdating ng dalawa. Samantala, ang mga tao sa kabilang dako ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Nag-aabang ang mga ito sa kanilang susunod na gagawin. Tay, ang dami po nila. Sigurado ka po bang lalabanan natin sila? Oo anak, kailangan natin silang puksain upang maligtas ang baryong to at ang mga naninirahan dito. Pero di ba po, naging malupit sila sa atin? Bakit po natin sila tutulungan? Tinangka pa po nila tayong patayin. Tutulungan natin sila anak upang mapagtanto nila ang kasamaan nilang ginawa sa atin, upang matulungan din natin silang makapagbago. Napangiti ng bahagya si Andoy sa sinabi ng kanyang ama. Naisip niyang napakabait ng tatay niya, kaya maswerte siya rito. Sige tay, umpisa na po natin. Oras na para tumigil sa pagkain ng mga pangit na aswang na yan. Oo anak, kaya maghanda ka na. Pagkasabi nun, ay hinubad ni Ignacio ang medalyon, saka itinaas yun lampas sa kanyang ulo. Kasunod nun ay ang mahiwagang kabuti ni Andoy. Hiniling ni Andoy sa kabuti na paramihin niya ang kanyang sarili. Kaya mula sa lupa kung saan sila nakatayo, lumabas ang maraming kabuti. Napaligiran silang mag-ama. Pagkatapos nun ay isa-isang kinuha yun ni Andoy. Inihagis sa mga aswang na nanginginain ng mga hayop. Bawat kabuting ihagis ni Andoy ay pinatatamaan ng liwanag ng medalyon ni Ignacio. Kaya kapag tumatama yon sa katawan ng mga aswang, matinding init ang kanilang nararamdaman. Napapaatungal ang mga aswang nang dahil sa labis na sakit. Sino kayong pakialamerong nananakit sa mga kampon ko? Kami lang naman ang mag-amang Ignacio at Andoy. Kami ang papatay sa inyong mga kampon ng demonyo. Bago nyo kami mapatay, uubusin muna namin ang lahi nyo! Pagkasabi nun, ay inilabas ni Canor ang kanyang mahabang dila. Saka tinangkang agawin ang medalyong hawak ni Ignacio gamit ang dila. Subalit nang lumapat ang dila niya sa medalyon, ay umusok yon. Malakas na palahaw ang pinakawalan ng aswang. Yun ay dahil sa matinding sakit, sanhi ng pagkakapaso ng kanyang dila. O ano? Hindi mo kaya magsalita, no? Huwag mo nang pilitin pa, dahil masasaktan ka lang. Lalong nag-alab ang galit ng pinuno ng mga aswang sa mag-ama, kaya itinaas niya ang kanyang kamay. Sa pagkumpas nito, ay dahan-dahan ang paglapit ng mga aswang sa kinaroroonan nila. Bawat isa ay nagbubuga ng malagkit na laway. Nakakadiri ang nakakasulasok na amoy nun. Tay, ano pong gagawin natin? Papalapit na po sila sa atin. Ipunin mo mga kabuti sa gitna, anak, sa paligid natin. Sinunod ni Andoy ang sinabi ng kanyang ama, kahit nangangatal na siya sa takot. Ilang di pa na lamang sa kanila ang mga aswang. Anumang oras ay handa na silang salakayin ng mga ito. Ganap na silang napalibutan ng mga aswang ng mga oras na yon. Kaya itinaas na muli ni Ignacio ang kanyang medalyon, habang si Andoy naman ay inutusan ang mga kabuti sa paghahanay sa paligid. Kasabay ng malakas na usal ng orasyon ni Ignacio, ay papalapit ng papalapit ang mga aswang sa kinaroroonan nila. Kasabay nun ay ang pagliwanag ng medalyon na nakalutang sa ere. Ngunit kahit na nasisilaw sa liwanag ang mga aswang, tinitiis nila yon upang makalapit sila sa mag-amang Ignacio at Andoy. Isang di pa na lamang ang layo ng mga aswang sa kanila. Ganap nang nakahanay ang mga kabuti sa lupa. Isang hakbang na lang ang layo ng mga aswang sa kanila. Inunat ng mga ito ang kanilang mga kamay upang makuha ang mag-ama. Anak! Ngayon na! Gawin mo na! Pagkasabi nun, ay lumaki ang natatanging kabuti na tangan ni Andoy. Sumakay sila doon, saka itinaas sila sa ere. Ang sumunod na pangyayari ay ikinamangha ng lahat. Pinatamaan ng liwanag ni Ignacio gamit ang medalyon ang lahat ng kabuting inihanay ni Andoy sa kanilang paligid. Pagkatapos
ay nagbuga ng liwanag na naging apoy. Kaya lahat ng mga aswang na naroon na tinamaan ng liwanag ay natupok ng apoy. Lalong nagngit-ngit sa galit ang pinuno ng mga aswang na si Kanor. Kaya muling pinahaba ang kanyang dila. Pinuntirya niya ay ang natatanging kabuti na sinakyan ng mag-ama na nasa ere. Naging mabilis ang pagkilos ni Ignacio. Dinakma niya ang mahabang dila nito. Sa kanya hinila ng ubod lakas. Nadala niya ang buong katawan ng aswang. Saka inihulog yun sa naglalagablab na apoy na likha ng medalyon. Matinding pag-atungal ang pinakawalan ng mga aswang habang unti-unting natutupok ang kanilang mga katawan. Lahat ng mga taong nakasaksi sa pangyayaring yun ay namangha sa ipinakitang tapang ng mag-ama. Hiyang-hiya sila dahil yun sa mga kasamaang ginawa nila sa mag-ama. Ignacio, Andoy, patawarin niyo kami sa lahat na nagawa namin sa inyo. Hindi namin sinasadya. Kapitan, kalimutan na po natin ang lahat ng nangyari. Nakaraan na po yun eh. Ang mahalaga ngayon ay ang makapagbagong buhay tayong lahat. Makapagsimula tayong muli. Bilang pasasalamat namin, ay tutulungan namin kayong itayo muli ang bahay niyong nasunog. Naku, maraming salamat po, Kapitan. Hindi po namin tatanggihan yan dahil kailangan po talaga namin ng anak ko ng matutuluyan. Maya-maya pa ay nakaramdam ng pagkahilo si Andoy. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Andoy! Andoy anak, ano nangyayari sa'yo? Andoy, gumising ka! Kahit na anong yugyug niya sa katawan ng anak, ay hindi ito gumagalaw. Mabuti pa, ay buhatin niyo siya. Dalhin niyo muna sa bahay ko upang malapatan natin ang gamot. Matapos na maihiga si Andoy sa mahabang kawayan sa upuan ng salas ng kapitan, pinainom siya ng halamang gamot ng asawa ng kapitan. Dahil wala pa din itong malay, ibinuka na lamang ni Ignacio ang bibig ng anak. Ilang sandali pa, umepekto na ang gamot, dahilan para magising na si Andoy. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo, anak? Tay, napanaginipan ko po si nanay. Napanaginipan mo ang nanay mo? Anong sabi niya sa'yo? Masaya daw po siya para sa atin. Salamat daw po sa pagmamahal at pagpapalaki mo sa akin. Sinabi din po niya na ang diwenting si Pereco ay ang tunay kong ama. Anak nga daw talaga ako ng diwende, Tay. Yun lang ba? Wala na ba siyang ibang sinabi sa'yo? Buhay pa daw po siya ngayon. Nung ilibing daw natin siya, ay natutulog lamang siya nun. Kaya kung hindi ka daw naniniwala, hukayin mo daw ang libingan niya. Nasa tirahan daw siya ngayon ng ama kong diwende dahil may sakit daw ito. Dahil sa kagustuhan ni Ignacio na makatiyak kung totoo ang sinasabi ng anak, nagtungo siya sa dating bahay nila. Hinukay ang libingan ng kanyang asawa at tumambad nga sa kanya ang nabubulok na katawan ng saging sa loob ng kabaong. Totoo nga. Wala nga dito ang katawan ng nanay mo. Sabi po ni nanay sa panaginip ko, mula nung ipinasa po sa akin ang kapangyarihan ng kabuti, nang hina na daw po ang ama kong diwende dahil ang kabuti ang pinagmumulan ng lakas niya. Kaya hindi na po siya maaaring makabalik pa sa atin. Aalagaan daw po niya ang diwendeng nagbigay ng buhay sa akin na inihandog naman ni nanay sa'yo upang ako'y maging anak niyo. Anak, hayaan na natin ang nanay mo Alam ko na kahit nasan man siya naroroon ngayon, nakasubaybay siya sa atin. Masaya na ako doon. Kahit tayong dalawa lang, magiging maligaya na ako. Opo, Tay. Kahit tayong dalawa lang, masaya na po ako. Sana lang po ay naririnig ni nanay ang mga sasabihin ko. Nagpapasalamat po ako sa mga sakripisyo niya para sa akin. Sa ama kong diwende. Salamat sa kanya dahil ibinigay niya po ako sa inyo. Naging mabait po kayong tatay sa akin.
kaya hindi ko man sila nakikita at nakakasama. Pero mahalaga sila sa buhay ko. Alam ko nandyan lang sila palagi at nakasubaybay sa bawat kilos ko. Samantala, hanggang sa mga oras na yon, nananatiling nakasabit pa rin si Igme sa bitag. Sa katunayan, napaos na ito sa kakasigaw sa paghingi ng tulong sa sino mang mapapagawi sa lugar na kinaroroonan. Subalit, walang gustong tumulong dito. Tulong! Tulungan niyo ako! May tao ba dyan? Hoy! Tulungan niyo ako rito! Saklolo! Ang tanging magpapalaya sa kanya sa kinaroroonan niya ay siya rin mismo, kung matututo siyang magsisi at humingi ng tawad sa kanyang mga naging kabuktutan. Maraming nagagawang mali ang isang tao dahil sa inggit. Ginugusto ng iba na mapasa kanya din ang mga bagay na meron ng iba. Dahilan para mabuyo na gumawa ng masama. Ngunit ang masamang gawain natin, tiyak na babalik din sa atin sa anumang paraan. Kaya gumawa tayo palagi ng kabutihan upang kabutihan din ang bumalik at anihin natin.